Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys? So, mayroon tayong senaryo yung pag-uusapan guys, no? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo ha. Mahaba ang buhok ko, tapos medyo may mga model-modelan tayong ginagawa. At magugulat kayo nagsasabi ng security officer, security guard. Kasi guys, ako ay isa na, retired na po ako. Retired na po ako, hindi na po active. Baka magulat kayo. At palagi kong intro yan sa mga vlog ko na hindi na po ako active. Kasi may mga nagtatanong hindi, mukha ka namang ingot. Mukha ka, mukha kang A1. Kasi nga, hindi na ako po security guard. Isa na po akong retired, no? Palagi kong pinagdidiinan yan. So ngayon guys, ako ay gumagawa ng mga video regarding sa mga senaryo ng mga security guard na panaliminan at magkaroon ng aral ang mga security guard na, lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga kuwan. So pumunta kayo sa channel ko, ayan channel ko guys, pindutin nyo yung playlist, ayan o. Pag napindit nyo yung playlist guys, itong lalabas, ayan. Pumunta kayo dyan sa Security Guard Matters, ayan, Security Guard Matters. Nandyan yung mga video natin at nandyan din yung mga video na related sa pag-uusapan natin ngayon, no? So nakita natin yung intro natin sa video natin. Hindi ko nga alam kung anong kwan doon Basta wag 100% magbigay ng tiwala. Huwag magbigay ng tiwala. No, huwag magbigay ng tiwala ng todo-todo. Tama ba? Okay, so kita-kita nyo yung sa ating intro ay may isang security guard na nakita ng vlogger yata yun. O, di nakita siya ng vlogger, di ginawa sa content. Pero alarming yung ginawa niya, naka-uniforme siya, gusto niya ata niyang tumalon doon sa may overpass, highway yun sa babae. Pag tumalon ka doon, walang alam yung mga driver doon, di tuloy-tuloy yung takbo nila, maaari kang masagasaan ng mga sasakyan doon. So, pinigil ng mga vlogger, siyempre ginawa siyang content. Yun na nga guys, nakita siya ng vlogger, so siyempre content na siya. At tinanong nga na bakit, ano bang gagawin niya, bakit ganun dyan. At naglita niya yung security guard na iniwan siya ng girlfriend niya at matapos niyang paralin at gumraduate at buwan niya yung tinatawag na nag-abroad at iniwan na siya, no? So masakit ang loob niya at naisipan niyang siguro tumalon doon. So, hindi natin siya masisisi kasi damdamin niya yon. Damdamin niya yon na yun ang naisipan niya. At sa dulo ng video, nagsabi yata siya na wala daw natira sa kanya. May natira sa kanya. Una-una yung pagkatao niya at saka yung trabaho niya. Mahalin niya. Anyway, saka natin pag-usapan yan guys, no? So, ngayon, ano bang lesson learned dun sa sitwasyon niya? Una-una, pag nagmahal tayo, unconditional. No, unconditional. Ibig sabihin, whatever it takes, tanggapin natin. Nagmahal tayo Alam mo guys, ang pagmamahal ay tanga. Ako nga, tanga rin ako magmahal Kaya nga, ang minahal, napasalamat ko na ang nahulog ako, nagmahal ako sa babaeng simple lang. Simple lang na babae, naging asawa ko, simple lang siya. At hindi ko pinangarap na mag-asawa ng high standard na babae. Diba? Ayaw ko mangarap kasi nga, hindi ko kaya i-maintain yung tinatawag na yung maintenance ng babae. Yung kanyang standard. Kasi kung ikaw lalaki na low profile ka lang, mababa ka lang kumita, tapos naghanap ka ng babaeng mataas ang maintenance, sigurado yan. Suffer the puptin mo. Okay, so ito na. Una-una, sabi ko nga, ang pagmamahal ay unconditional. Pag nagmahal tayo, wala tayong isiping balik. Siyempre, yung pagmamahal din ulit, pagbalik sa atin.
Yun lang naman eh, mahalin din tayo. Kung mahal tayo, dapat mahalin tayo. Maramdaman mo rin na mahal ka rin. Okay? Pero ganun pa man guys, palagi kong, guys, sa sarili ko guys, marami na akong video dyan eh. Unang mahalin ang sarili. Unang mahalin ang sarili guys. Okay? So ito, tulad ako, mahal ko asawa ko, no? Pero always akong may backup in case may mangyari sa aming dalawa. Always ako may backup. Hindi ako nagpapatira na yung ubus-ubus ako. Hindi. May backup ako sa sarili ko. Ang sabi ni Kuya, naubos daw sa kanya lahat. Anong naubos sa kanya? Yung pagkatao niya, hindi naman nakuha yun. Nandun pa naman. Yung trabaho niya, nandun pa naman. Naubos lahat kasi sinira niya yung sarili niya. Diba? Guys, pag security guard ka guys, pag once na may issue ka na mentally, kahit ako officer mo, magdadalawang isip na ako sa'yo. Pag ikaw security guard, strong mentally ka, at emotionally strong ka. Okay? Kasi nga, delikado ang trabaho ng security guard. Kung mahina ang emotion mo at mental mo, marami kang magagawang hindi maganda at marami kang madadamay na tao. Okay? So yan ang dahilan bakit may tinatawag niya neurotest tayo, na which is binibili rin ng ibang kuha niyan. So kung nalaman ng agency na may ganun kang kuha, tinatawag na cases, ay possible na tanggalin ka ng agency mo, pati yung kumpanya mo, kasi pwede na i-ground nyo na kailangan may clearance ka mula sa psychiatrist na ikaw ay stable emotion na at saka mentally. So sinabi ni Kuya na wala natira sa kanya. Meron, yung pagkatao mo, yung pagka-ikaw, at may trabaho ka pa, security guard ka nga eh, diba? So bakit sinabi mo walang natira? Although, walang magaling sa pag-ibig, sa emosyon. Ako, isa akong tanga rin pag nagmahal. Pero sabi ko nga sa inyo, nag-iiwan ako ng para sa akin. Kahit ngayon may asawa ako, once na bigla-biglang nagbago ang ihip ng hangin sa aming mag-asawa, meron akong backup sa sarili ko. Hindi ako pwedeng maiwan ng ganun-ganun lang na walang-wala. Kasi bakit? Naka-back up ako sa sarili ko. Okay? Always nyong bigyan ng halaga ang sarili nyo. Ngayon, kung nagmahal tayo, walang masama doon. Pinaaral niya ang kanyang syota, yung boy girlfriend niya, para naman talaga umangat. Pero ang ginanti sa kanya ay instead na gantihan sa sakripisyo niya, ay inisahan siya. Ganito kasi yan guys, no? Ayon sa gusto natin, tayo ay gwardiya. Ngayon, may girlfriend ka ngayon, pinaaral mo siya. Pag gumraduate na yung girlfriend mo sa college, hihiwalay na yung estado niya sa'yo. College na nga siya eh. College siya eh, di ba? So, natapos kunwari siya ng accountancy, iba na ang takbo ng kanyang tinatawag ng kanyang paligid. Mas mataas na ang mga lalaking kahalubilo niya. Ikaw na natili ka rito gwardiya. So, ang maghahawak na lang sa inyong dalawa ay yung damdamin yung dalawa. Damdamin yung dalawa. Ngayon, sasabihin mong security guard lang kasi ako eh. Kahit security guard tayo, kung marunong ka magtayo sa dignidad mo bilang lalaki, hindi kayang tapak-tapakan ng kahit sinong mga lalaki na nakapagtrabaho at malaki ang sweldo. Kasi nga, lalaki ka, tatayo ka bilang lalaki. Strong ang emotion mo at saka yung mental mo. Ang tawag dyan, alpha. Alpha ka na lalaki. No? So kung nakita ng babae na medyo may kahinaan tayo emotionally at saka mentally, ay talagang kuwan sila,
naghahanap sila ng lalaki. Alam mo, hindi ko, huwag niyong masamain, no, sasabihin ko sa mga babae. Usually sa mga babae, mga anak ko babae, ha. Siyempre, nanay ko babae, lalaki. Kapatid ko babae, asawa ko babae. Pero kadalasan sa mga babae, guys, ay doon talaga sila kumakapit sa lalaking alam nilang maasahan nila. Kasi tayo ang mga lalaki ang provider, eh. Kung hindi ka man kumita ng malaki, at least makikita nila na kahit man lang sa emotion at saka sa mental, alpa ka. Ika nga, may aasahan sa'yo. Tulad yan, nagpaaral ka ng girlfriend mo, no? Alam mong hihiwalay na yung kanyang status, eh. Kasi magiging professional na nga siya, eh. Ikaw, magiging nanatili ka sa gwardiya. Supposed to be dapat. Tapos pina-abroad niya pa kasi sabi niya nag-abroad. Tanggap ka nun. Dapat tanggap mo yun. Dapat mayroon kang tinatawag na emergency preparation in case, kasi alam mo naman na pag-abroad, long distance relation ay lang yan, ilang maliit na percentage lang yan na magkaroon ng tinatawag na loyalty ang partner mo. Kasi may mga pagkakataong mangungulila sa sayo, eh. At alam mo naman may itsura yung girlfriend mo, malamang natutuksoin yun. So, iilan lang ang babaeng makakapigil niyan. Iilan lang ang babaeng manatiling loyal dyan sa karelasyon niya. Especially kung may itsura. Kasi bakit? Pag may itsura kasi, lalapitan ng mga lalaking kuwan din yan. Mga alpa rin. Ano ba yung alpa? Yung bang may tayo, may pindig na lalaki. So, i-compare ka na niya. Nandito, may nangligaw sa akin, mas maganda to. Dapat handa ka nun. Pinayagan mo mag-abroad, eh. Diba? Pinayagan mo mag-abroad, dapat handa ka. Ngayon, ako naman, kunwari ako sa akin lang to, hindi ko sinabing gawin nyo. Ako kasi, nung nakikipagrelasyon ako sa mga babae, pag alam kong dihado ako rito, nakikipaglaro lang ako. Yun na nga, siyempre, kailangan sexually, meron nang nangyari sa inyo. Ano mang mangyari, hindi ka nalugi. Ang problema, kung pinaaral mo lahat-lahat, pinatapos sa pag-aaral, hanggang hawak lang sa kamay at sa halik, yun ang mahirap. Ginawa ka lang unan ng babae. Nung nakaraos, binitawan ka na. Naisahan ka, guys. Naisahan ka. Kaya nga sabi ko, todo-todo. So, kung sexually may nangyari sa inyo, yun na lang ang bigyan mo ng bigat na, dumaan ka naman sa kamay ko, eh. Di kung di karma na lang ang bahala sa kanya. Ikaw, manatili ka. At dapat gawin mo challenge yun. Iniwanan mo ako, pinagpalit mo ako, gwardya na ako. Balang araw makikita mo kung paano ako ka-progreso na tao. Kahit gwardya ako. Dapat ganun. No? Dapat ganun. Hindi yung iniwanan mo ako. Walang-wala ako. Tatalon ako rito. Palagay natin, tumalon ka, nabuhay ka, napilay ka, nabidridden ka. Ano ang result ng pagkatapos nun? Ano sasabihin ng babaeng iniwan mo? Buti na lang iniwan ko kasi talagang may tupak yan. Gaganon yun. O ngayon, hindi ka tumalon at tanggal ka sa trabaho kasi nga dito mahina ka at saka emosyon. Walang natira sa'yo, wala ka ng trabaho. Personality mo nasira na kasi siyempre may reputasyon ka ng medyo mahina rito. Hindi strong. Lalo ka nalugmok. Lalo mong nilugmok ang sarili mo. Binigay mo na nga lahat doon sa girlfriend mo. Natalo ka na nga niya, naisahan ka na nga niya. Lalo mo bang binigay yung pagkatao mo na ilugmok yung sarili mo instead na itayo. Instead na i-challenge mo sarili mo. Ginawa mo sa akin yan, ha? Diba? Ganon dapat. Ako,
Ako ay isang failure ng mga panahon na nagwardya ako. Kasi hindi naman talaga yung trabaho ang hinahanap ko eh. Seaman naman talaga ang sadya ko rito. So, lahat ng classmate ko sa high school, sa college, nagsisakayan. Minsan pa nga, nag-duty ako sa isang mall ng mga traveler, ng mga OFW mall. Bumaba yung mga classmate kong seaman, nadaanan nila ako at namatay ako sa inggit. Seaman na silang lahat, ako hindi. Si gwardiya lang ako eh. Gwardiya lang ako. Lahat ng classmate ko, nakita ko, nag-abroad na. Ako, inggit na inggit ako. At nawala talaga yung tinatawag na confidence ko sa sarili ko dahil gwardiya lang ako eh. Ganun na nasa isip ko. Pero nag-focus ako sa sarili ko. Pinokus ko sa sarili ko. Gwardiya lang ako. Kaya ko to. Pinokus ko. Na-realize ko nung bandang dulo ng karir ko sa pagagwardya, hindi lahat ng seaman ay masaya sa buhay nila at nagtagumpay. May mga classmate akong malaking ang kanilang bahay, pero nasira naman ang kanilang pamumuhay bilang mag-asawa. Kasi wala siya palagi. Marami siyang pera eh. At may mga classmate naman ako, kahit kapatid ko, seaman naman kapatid ko. Pero nakikita ko sa kapatid ko na napalagpas niya yung mga time ng mga anak niya na maliliit pa, na instead na makapiling niya, malaro niya, hindi napalagpas niya yun. Ako nakita ko yung mga anak ko na mula maliit, nahalikan ko, nalalaro ko. Yun ang mga moment na hindi kayang mabili kasi ang time dumadaan. So kahit gwardiya pala ako, may mga time din pala na nagtagumpay ako. At sa dulo, ang mga seaman nagpatapos ng pag-aaral ang mga anak nila. Ganon din naman ako eh. Security guard ako, napatapos ko na may mga anak ko eh. O di ba? Hindi nga lang malaki ang sweldo ko sa kanila pag i-compare mo. Pero naitayo ko yung sarili ko. Taas no akong humarap sa mga classmate ko na kahit nung nag-alumni kami, taas no akong umarap. Na although mayaman sila sa akin, pero may mga classmate akong hindi nag-asawa, may mga classmate akong dalawa lang anak, isa lang anak, yung iba walang anak. Ako maraming anak, mayaman sa anak. So taas no ako. Ay ibig sabihin, nagtagumpay ako sa mission ko sa buhay. Ganun yun. Hindi porkit gwardiya tayo, sasabihin natin, ay dihado na tayo. Hindi. Itayo mo lang yung sarili mo. Itayo mo lang. Huwag mo lang pabayaang lumugmok. Dahil iniwan ka ng babaeng minahal mo. Sir, ang dali mong sabihin yan, sir, masakit. Eh, hindi lang naman kayo nakaranas ng kabiguan eh. Ako rin siyempre. Diba? Kahit artistahan yung mukha natin, joke, char lang. Ay, umiyak din tayo sa pag-ibig. Di ba? Kaya ngayon, kahit sabihin mong matagal na kami mag-asawa, kahit imbestigahan mo kami, may sarili akong fan. Yung asawa ko, sa kanya yan, 80%, sabi nga nila. Sa iyo yung karamihan sa pera natin, mag-asawa, sa iyo yan. Pero magtitira ako sa akin sarili. At yun yung ginagamit ko para magnegosyo ako, pinaparami ko, di ba? Ngayon, hindi niya dapat pakialaman yun kasi yun na nga lang ang hiningi ko, 20% na nga lang eh. Sa kanya, 80. Di ba? So, kung magkaletse-letse kaming dalawa, may natira sa akin. Ganun yun. So, tayong mga security guard, kung buhos man ang pagmamahal natin, magtira nga tayo palagi, huwag nating pabayaan sarili natin. Itayo natin. Itayo natin na bilang alpha. Kasi kung lalo mong pabayaang ibaba ang sarili mo, gwardiya lang ako. Eh, malaki naman kita ng gwardiya eh, kung tutuusin eh. At saka, ang daming babae ngayon na naghahanap ng totoong pag-ibig. Nagkatagpo ka lang ng babaeng kupal at magulang.
Diba? Ngayon, kung ikaw naman gwardiya, kung nagpaaral ka ng girlfriend mo, see to it na may nangyari na sa inyo. Yun ang kapalit niya sa sakripisyong binigay mo. Gamitin ka man niya, ginamit ka man niya, dapat may nangyayari sa inyo. Hindi yung may narinig ako sa tulpo na online lang sila nagkilala na babae. Isang gwardiya din. Online lang sila, padala siya ng padala sa babae. Halatang ginagago na siya, pero tinanggap niya pa rin. Anyway, kanya-kanyang tanggap lang naman yan. So hindi, dapat hindi ganon. Relasyon, kapag sinasabing relasyon, may intimate na moment kayo. Magkarelasyon nga kayo eh. Binigay mo na nga lahat ng financial support sa kanya, tapos ang dating hanggang hawak kamay at hahalik sa noo o sa pisngi o kahit sa lips, hanggang doon lang kuan mo, ay mag-isip ka. Pag-isipan mo mabuti na hindi ganun ang taong nagmahal. Kung ikaw nagmahal, kaya mo ibigay ang iyong sarili, ang iyong kuan. Pero kung parang kinukuan ka lang, inuuto ka lang, mag-isip ka. Ngayon, kung uto-uto ka talaga, kahit anong gawa ko ng video rito, hindi mo mahuli yung ibig kong sabihin. So guys, maliwanag ba tayo? Always, manigurado, itayo natin ang sarili natin. At pag security guard tayo, ang number 1 natin na puhunan ay ang katawan natin at ating mental health. So, huwag natin pabayaan. Marami din akong mga kasamang ganun na iniwan ng asawa at nangangamba kaming bigyan ng firearms. Kasi iniwan nga sila ng asawa nila, so natutulala sila. Pero may isa akong kasama na, pre, kumusta? Anong status mo? Baka, hindi sir, nalulungkot lang ako, naiiyak sa kalagayan ko, pero kaya kong bumangon at bumawi sa sarili ko. Sabi ko, yan ang alpa. Gumanon ako. Sabay fist bump. Okay? Fight. Ganun yun. Kasi ang pag-ibig, dalawang klase lang ang pag-ibig. Loser, winner. O, di ba? Kung loser ka, fight back and win again. Ganun lang yun. Sabi nga nila maraming isda sa dagat. Di ba? Maraming isda sa dagat. Kung nawala yung isda na hawak mo, ganun. Di si Kuya, di ba? Ang gwapo niya man at matangkad, pero pinabayaan yung sarili niya. Yun na guys, ha? So I hope na makuha nyo, ma-like nyo, at subscribe yung mga hindi pa subscriber, at notification bell, huwag nyo kalimutan. Sa susunod na video guys, kita-kita tayo guys. Bye-bye!